16 to verse number 18. Alright, adunay tulo ka butang atong pagatun-an dinhi from verse number 16 hangtod sa verse number 18. Ingon pa ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Pinakadako nga problema sa Christianity. Pinakadako nga problema sa Kristohanon kining maulaw sa pulong sa Ginoo. I believe matagusa ka nato nakaagita ni. Right? Maulaw ka mo bit-bit og Biblia. Tingali na overcome na nimo karon. Or maulaw ka mo sulti sa pulong sa Ginoo. Maulaw ka mo share sa pulong sa Ginoo. Kabalo mo sa ingon ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." So agud nako gikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Amen. Wala gikaulaw ni Apostle Paul. For nga naman, for it is the power of God unto salvation. Kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Ang maayong balita mao ni ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Para kang kinsa, to everyone that believeth, sa matag usa nga nagtuo, to the Jew first and also to the Greek. Ay sa ako sa ni pastor kay marang manglupad man tanan. Mo nagani. Alright, so padayon ta. So si Apostle Paul, I'm sure there was a time or nakaagi siya nga naulaw siya mahitungod kang Ginoong Hesus Kristo. Apan niini nga time siya nagsulat na siya sa Roman Christians. Ingon pa niya, "I am not ashamed." Niabot na gyud ang point nga si Apostle Paul di na gyud niya ikaulaw ang pulong sa Dios. Amen? E kung natong tanawon ang background ni Paul as an educated person, usa siya ka lawyer. Unya, from being a lawyer, kompleto iyang secular education. Unya, karon ang iyahan ang gidala mo na ang pulong sa Dios. I'm sure sa mga kauban niya nga lawyer, moingon dito nga, naunsa naman ka Paul? Nabuang na ka? Imong talikdan, imong iniskwelahan, niya, musulat ka ng giingon nila nga Biblia. So naagyoy, some point sa iyang kinabuhi na desertion sa mga kauban usab niya nga mga edukado nga tao. Pero ingon pa ni Apostle Paul, "I am not ashamed." Amen? Di na nako ikaulaw. I am not ashamed. Dili nako karon maulaw. So kung sa atong kinabuhi atong gikaulaw ang pulong sa Dios, I hope moabot ta sa point nga susama ni Apostle Paul mingon siya, "I am not ashamed." Dili ko maulaw sa maayong balita ni Kristo kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So adunay two things day, duha ra ni kabutang but naay mga subpoints ani nga atong tun-an dinhi sa verse number 16 ug 17. Number 1, makita nato dinhi ang the proposition. Ang proposition, the excellency of the gospel lies in this that reveals to us. Adunay proposition si Apostle Paul. O makita nato sa iyang proposition diya sa verse number 16. "I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." So dinhi sa proposition, makita nato dinhi ang gitawag nga the salvation of believers.
ang kaluwasan sa mga magtotoo, the salvation of believers. Ug ang kaluwasan sa mga magtotoo, ang tao dili gyud maluwas kung walay pagtuo. Nya, ang uban moingon, pagtuo ray makaluwas? Yes, pagtuo ang makaluwas. Ang pagtuo diha kang Ginoong Hesus Kristo nga siya namatay, siya gilubong og siya nabanhaw, mao kana ang pagtuo nga makaluwas. So makita nato sa proposition ni Apostle Paul, the salvation of believers. Mao ni ang pinaka-importante nga bahin sa Kristohanon, nga ang Kristohanon naluwas. Nga naman naay mga tao nga gi-claim nila nga Christian sila. Gaingon sila nga Kristohanon sila, apan wa sila kasiguruhan sa ilang kaluwasan. But the good thing is, through sa gisulat ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Mao ni ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. So, the salvation of believers, it is the power of God. Amen? Ang kaluwasan. Walay makahatag nato og kaluwasan ingon sa pulong sa Dios. There is no other salvation given among men whereby there is none other name given under heaven whereby we must be saved. Walay laing ngalan. Dili ngalan sa relihiyon. Ang relihiyon karon puros ga-claim nga sila'y tinuod. Makigira kami ang tinuod. Ang Iglesia ni Cristo, i-claim niya ang Matthew 16:18. Ang sagingon nito, upon this rock, I will build my church. I-claim po dayon sa Catholic, sa mga Catholic faith defender. Mao po ilang verse, Matthew 16:18. Upon this rock, I will build my church. Wala gyud naghisgot din ha, unsay pangalan sa simbahan. Ingon ni Cristo, niining apan niining bato. Giingnan ni Cristo na. Si Pedro apan niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Dili iglesia ni Cristo, dili Katoliko, dili Baptist, apan iglesia nga gipanganlan ni Ginoong Hesus. Unsa man nga iglesia? Mao kini ang iglesia ni Hesus. Amen? Apan wala ni nagbutang nito iglesia ni Cristo, iglesia sa Baptist, iglesia sa pasensya berbong nilitag dia ay kumbensa kay nalitagan yung kada ba. So dinhi sa pulong sa Dios makita gid nato nga si Apostle Paul wala niya gikaulaw. Amen? Si Apostle Paul mismo wala siya nag-introduce. Kabantay ba mo? Wala siya nag-introduce og relihiyon. Amen? 14 ka libro iyang nasulat, pero wag siya nag-ingon nga Iglesia ni Cristo, wag siya nag-ingon nga Katoliko, wag siya nag-ingon nga Baptist. Pero ang gidala ni Apostle Paul, kaluwasan, amen? Mao ni ang importante nga mensahe, ang mensahe sa kaluwasan. So, the salvation of believers, ang kaluwasan sa mga magtotoo. O ang kaluwasan sa magtotoo, it is through the power of God. Amen? Ang kaluwasan dahil nato, pinaagi kini sa gahom sa Dios. Dili dahil ta maluwas sa mayong buhat, di dahil ta maluwas sa pagsimba, di dahil ta maluwas pinaagi sa pagbinuotan, maluwas dahil kita pinaagi sa gahom sa Dios. Kabalo mo, saan niyo ma-experience ang gahom sa Dios? Ingon pa diya, it is to those that believe. Ang maka-experience na dahil sa gahom sa Dios, makadawat sa kaluwasan, kaya ang gahom sa Dios, kaluwasan man. Ang maka-experience na gidiay sa gahom sa Dios, makadawat sa kaluwasan, kinsa man? Those that believe. Ang dili mo tuo, dili gyud maka-experience o makadawat sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili ni para sa usa ka relihiyon. Ang kaluwasan dili ni para sa usa ka tribo. Ang kaluwasan
para ni sa tanan. Amen? Walay gipili ani. Open ni para sa tanan. Ang Dios na higugma sa kalibutan ngayang gihatag iyang bugtong anak aron si bisan kinsa. Wala gigipili ang Dios. Amen? Dato man, pobre, maayo makaglawas o masakiton man ka, ang kaluwasan para ni natong tanan. Yung pasapulong sa Dios, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Gusto sa Dios, sa 1 Peter gani, 3:9 min siguro na, that God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Diyos dili gusto nga naay bisan usa nga malaglag. Sa libro sa Mateo, ingon sa pulong sa Dios, ang Ginoo nag-andam og impierno alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Matthew, that hell is prepared for the devil and his angels. Kristohanon, ang impierno dili ni para sa tao. Ingon sa Biblia, ang impierno para ni kaginsa? Para sa yawa o sa iyang mga anghel. Pero kining tao nga nagsunod-sunod sa yawa, dito gini siya madto sa impierno. Pero dili ni para sa tao ang impierno, para ni sa yawa. Pero kung ang tao mo sunod sa yawa, maapil siya dito. Muna, ang Kristohanon, ang proposition sa gisulat ni Paul, the salvation of believers. So, salvation sa believers, it is through the power of God, and it is to those that believe. Ang kaluwasan, patas ni, para ni sa tanan. Pero di ka mo to, pasensya na lang. John 3:18, ano sige sa Biblia? He that believeth on Him is not condemned. Siya nga nagatuo kang Hesus dili pagahukman sa silot. Kinsa ang dili hukman? Ang nagatuo kang Hesus. Kung mutuo dita kang Hesus dito hukman sa silot, apan siya nga dili mutuo, hinukman na siyang daan sa silot. Karon nga buhi pa ka. Naka-schedule na ka nga padung kag impierno. Kaya wala man kamutuo sa bugtong anak sa Dios. Sa hinumduman nato ha, ang kaluwasan, it is to those that believe. Para na rin sa mutuo. Ang dili mutuo, di maluwas. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Tuo ni Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Ang dili mo to, dili maluwas. Ingon ni Hesus, ang nagasalikway na ako diri sa yuta, salikway usab sa akong amahan dito sa langit. Yatag naghimo na sa Dios tanan. He did everything possible na ang tao maluwas. Iyahan yung bugtong anak iyang gihatag. Pero kung dili ka mo tuo, dili gyud ka maluwas. Pananitan mo, hatag ko tag sa kalibo ninyo karon. Pila mo kabok? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Awan ako 20 din. Muhatag ko sa inyo tag sa kalibo. Naamoy duha ka choice, duha ka option. Pwede mo mutuo, pwede po mo dili mo to. Muhatag ko isa kalibo, imo na isa kalibo. Imagine na lang, Christine. Imo ni isa kalibo. Di mo ko isa kalibo group ko dire. Pwede ka, kita gani ko nag-vlog, nagpasan siya og isa ka sakong bugas, unya isa ka karton nga grocery, gihatod niya sa balay. Pagbutang niya dito, sir, ako ning hatag sa inyo kay naluoy ko sa imong anak, pati sa kuwas sa balay. Nakaminos mo sa mua. Gisipa mangga ang isa ka karton nga grocery. Kuha na, dili ko gusto na, naka-insulto mo sa mua. So, iya hapon to, choice po to niya, nga di niya dawaton. Ingon ana po ang Dios ni gihatag ang bugtong anak, ikaw na bahala. Dawaton ba ni mong dili, pero hatagi ang tawag kwarta. Sa pag dinaganahan sa mo, dawaton ang kwarta, sibat ay kay kwarta rin ako diri. Ang Dios iyang gihatag iyang anak, amen? Ikaw na mo pili. Kung di mo dawaton si Jesus, imong isalikway, ingon sa Biblia, salikway po ka sa iyang amahan dito sa langit.
Una nga, Kristohanon, ang kaluwasan, it is to those that believe. Amen? Alang ra ni sa moto, ang di mo to, ikaw na bahala. Basta kay gihatag na sa Dios ang anak. Kung di ka mo to, impyerno gid ka. So mo ka na ang proposition. Una, the salvation of believers. Ikaduha nga proposition, the justification of believers. Saan ang word nga justification of believers? Kabalo mo saan ang justification? From the word justified. Yan ang ko sa meaning, di pa ginanako malimtan nga meaning, justified. Ingon pa yung Dr. Sutek, just if I'd never sinned. Muna siya ang justified. Just as if I'd never sinned. Murag wala ko makasala. Kay gimatarong man ko ni Jesus. Amen? Ang akong sala, iyahan ang gipasaylo. Gibayran na niya dito sa cross. Gi-justified na ta. Amen? Sa Bisaya pa, kung saan ang justified? Pagkamatarong, gipakamatarong. Dautan gud ta? Makasasala gud ta? Ingon sa Biblia, walay matarong, wala bisan. Bisan isa. Diri karon ba? Kinsa may moingon diri nga pastor, ako wala ko'y sala. Na? O ako ray moingon nga ako'y sala. Ingon sa Biblia, there is none righteous, no, not one. Walay matarong. Wala bisan usa. Pero nakabalo ba ka? Nga human ka, gipakamatyan ni Kristo dito sa cross, ug kung mituo kaniya, nya nangayo kag pasaylo sa imong mga sala, gihimo ka ni Ginoong Hesus nga, unsa? Matarong. Amen? So, libagbag gud da? Di ganita mo sanong. Pero, gipakamatarong ka ni Hesus. Nganong gipakamatarong man ka ni Hesus? Makasasala man ta. Kabalo ka ngano? Tungod ka ingon sa pulong sa Dios. Walay sala nga makasulod sa langit. Inigtanaw ni Hesus kanimo, dili niya makitaan kung unsa ka kadautan. Human ka nga nangayog pasaylo, iya ka nang gipasaylo. Ang makitaan ni sa Dios sa imong kinabuhi mao ang iyang anak nga si Ginoong Hesus Kristo. Si Hesus man ang namatarong ato, di man ka mahimong matarong sa atong kaugalingon. Inigtanaw sa Dios nimo barog. Ninyo, brother ninyo, kider. Pagtanaw sa Dios sa mga brother ninyo, dili imong dagway makitan sa Dios. Ang dagway sa iyang anak. Amen? Thank you, brother ninyo. Kay kumutanaw sa ako, niya akong dagway, iya makitan, agoy, basi mudagan ang Ginoo. Kadlok, pag naong ani, may ngipon. Pero mukiit galing niya. Pero igsoon sa pagtudili ang atong dagway ang makita sa Dios. Amen? Kay, huna-huna para nato, grabe kadautan. Ang makita sa Dios, kinsa? Ang dagway sa iyang anak. Gimatarong ta ni Jesus. Amen? Gipakamatyan ta dito sa cross. Nahimo tang matarong pinaagi kang Ginoong Jesus. Dili pinaagi sa mayong buhat. Dili pinaagi sa pagsimba. Gimatarong ta ni Jesus. Pinaagi siyang kamatayon dito sa cross. So, muna ang under sa proposition, the justification of believers. Pagkanindot nga, ang magtutuo, matarong, justified. Kunya, diya sa verse number 17, for therein, that is the gospel. Sige nga sa verse 17, for therein is the righteousness of God. Unsa ganinang word nga therein diha? That's the gospel. Death, burial, and resurrection. For through the death, burial, and resurrection is the righteousness of God. Ang pagkamatarong sa Dios. Naon sa ang pagkamatarong sa Dios? Revealed from faith. Yun sa pagpadayag ang pagkamatarong sa Dios. Gipadayag pinagi sa pagtuo. Di gyud ita makakita sa pagkamatarong sa Dios kung wa tay pagtuo. Gikinanglan gyud ang faith, ang pagtuo gyud. Ang prinsipyo sa kalibutan mao ni to see is
to believe. Muna prinsipyo sa tao. Ang to see is to believe. Kanang, og dili ko kakita, dili ko mo tuo. Di ba? Muna prinsipyo. To see is to believe. Kung di ko kita, di ko mo tuo. Pero kabalo ba mo sa prinsipyo sa Bible? Ingon pa sa verse number 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Unsaon pagpadayag? Pinagi sa pagtuo. Sa Biblia, dili ng prinsipyo nga to see is to believe. Sa Bible, to believe is to see. Di ka makakita kung di ka mo tuo. Kinahanglan mo tuo gyud ka una. Kinahanglan gyud ang pagtuo. Kay ang spiritual side ani di gyud ka kita kung dili ka mutuo. So kinahanglan gyud ka nga mutuo kang Ginoong Hesus. So, makita nato dinhi ang justification. Mahimo di kang matarong pinagi sa pagtuo. Ang tao nga way pagtuo dili gyud mahimong matarong. Bisan pa sa panahon sa Hesus dinhi sa kalibutan naghimo siya og milagro. Unsay basihan sa pag-ayon ni Hesus sa masakiton? Pagtuo. Katong babaeng balo, di na babaeng balo, katong babae nga na-issue blood for, pila to katuig? The-bleeding siya for 12 years. Ma-imagine mo ng 12 years? Giadto na niya tanan mananambal. Gika na siya sa tanan hospital. Ingon ang doktor saya, ma'am, hopeless na ka. Walay tambal sa imong sakit. Pero kabalo ka, pagkadungog niya kang Hesus, ingon pa niya. Pertigyong daghana sa mga tao. Ingon pa niya, kung makagunit lang ko sa sid sa sanina ni Hesus. Grabe nga pagtuo. Kung magunitan lang nako ang sid sa sanina, kaya di man yung ko kaduol kang Hesus, pati na ka ng tao. Makagunit lang ko sa sid. Kung sa ingon niya, maayon ako. Sa kadaghan sa dasok sa tao, ning apil siya dito, ning liot siya dito, nakagunit siya sa sidsid. Ingon dayon si Jesus, kinsay migunit nako. Pero hindi ka ng tao, nagdasok. Pos silang tanan. Ingon ng disipulo, Lord, kita ka nagdasok ang mga tao niya mo yung kakinsay ni gunit ni mo. Nahadlok ang babay. Pero miangkon sa ingon pa niya. Ingon pa niya, Jesus, ako ang migunit nimo. Ingon dayon si Jesus, kabalugod si Jesus? Kabalugod siya? Nakatungbayhan na migunit? Ingon dayon si Jesus, thy faith hath made thee whole. Wala miingon si Jesus nga ako'y nag-ayo nimo. Kung sa ingon ni Jesus, ang imong pagtuo, mao'y nakaayo nimo. Amen? So, Kristohanon, pagtuo atong gikinahanglan din Pagtuo. Mahimo tang matarong pinagi sa pagtuo. Bisan daw ta, makasasala ta. Pero mahimo tang matarong justified. Mamatarong ta. Pinagi sa pagtuo. So, justification ng believers, Kristohanon, ma-igsoon sa pagtuo, nahimo dahil tang matarong nga mga magtutuo. Sadang nga himo na tang matarong, it is called the righteousness of God. Amen? Ang tawag ani, pagkamatarong ni sa Dios nga naa nato. Kaya kita di man kita matarong. Kada adlaw kita makasala, may kada adlaw lang. Kada oras, tingali kada 15 minutos, magunahuna ta, dili maayo atong hunahuna. Makasala gid ta. Pero timan-an nato sa pagkamatarong sa mga magtutuo, gitawag ni og pagkamatarong sa Dios. Dili ako'y matarong, amen? Kay kung ako, dautan man ko, apan si Kristo nga naa nako. Sunod, ikaduha, it is said to be from faith to faith. Ang pagkamatarong, pinaagi ka na sa, gikan ka na sa pagtuo, ngadto sa pagtuo. From faith to faith. Gikan sa pagtuo, ngadto sa pagtuo. Nga naman, kay ako nituo ko, sultihan ka na ko, mutuo sab ka, apil ka.
Pero di sab kamo to, wa ko mahimo, igo ra man kumusulti. Amen? Faith to faith. So mao kana ang justification of believers from faith to faith. Dili pinaagi sa works, kundi pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Number 2, the proof of this proposition. Unsa may pagpamatuod sa proposition ni Paul? Unsa may kamatuoran? Di ba kung kita Kristiyanon, kinahanglan man kita og pagpamatuod, pananitan mo palit kag yuta. Di man na pwede nga mo palit kag yuta unya walay proof. Walay pagpamatuod. Kung mo palit kag yuta, maniguro ka nga ang yuta imong gipalit na ay unsay naa sa yuta? Na titulo. Kung walay title, walay titulo, awa ni klaro. Nya kung makabayad na ka, unsay sunod nga pangayoon nimo nga proof kung magbayad? Deed of sale. Di ba? Di pwede nga why deed of sale. Bayad ra ka nga why deed of sale. Binuang na, mura ka gwa ning bayad na. Deed of sale. Kanang deed of sale mo na nahimo nga official receipt. Kayo, deed of sale ko ni, bayad ko nimo. Ning pirma ka, ning pirma ko, mo ni ang kantidad. So, naay proof. So, dinhi, the proof of this proposition. Unsa may proof, ani? Nga nahimo na tang matarong? Unsa ilhanan, di ba? Naay proof? Naay timailhan? Nga na-justified na ta? Tanawon na to karon unsay proof? Unsay ilhanan sa tao nga matarong na? Nga nanay Ginoo, nanay Kristo sa iyang kasing-kasing. Mao ni ang proof. Una, the sinfulness of man described. Tanaw guning sinfulness of man pagka makasasala sa tao. Ang proposition makita nato dinhi na agiday. Unsa ning tao? Unsa nang word nga sinfulness? Full of sin. Sinful. Sinfulness. Pagka bisan pa si Paul gani, nga problema gani sa siyang kaugalingon. Ingon pa ni Apostle Paul, ang butang nga gusto nako buhaton, dili nako mabuhat. Ang butang nga dili nako gusto buhaton, mao hinuoy akong mabuhat. Gusto ko maghimog maayo, di man ako mahimo. Gusto ko mosimba, di man ko makasimba. Pero kaning di nako gusto buhaton, mao hinuoy ako mabuhat. Yung pa ni Paul, it's because napata sa atong flesh, nata sa unod. Ang atong unod, dautan, ang atong unod, magkasasala. So, din makita na to ang itawag na proof of this proposition. The sinfulness of man described. So, unsa man pag-describe din He reduceth it to two heads, ungodliness and sa verse number 17, sa inyo makita diya. Sorry, verse 18. Ungodliness and unrighteousness. Tanawag yun yung pagkamakasasala sa tao. Una, unsa nga klase sa pagkamakasasala? Unsa nang ungodliness? Dili Dios nun. Ungodliness. Ungodly. Dili Dios nun, walay Dios. Sunod. Sa sunod sa ungodliness. Siyempre, kung wa kay Dios, unrighteousness, dili matarong. Kung di ka matarong, unsa man ka? Dautan. Kaya it's opposite. Kung di ka matarong, dautan ka. So, duha ka sinfulness sa tao gi-describe, ungodliness and unrighteousness. Look at the world, how ungodly it is. Tanaw gud yung kalibutan. Grabe gud ka ungodly, grabe gud ka unrighteous. Anak, musukol og mama. Ang papa gipatay sa iyang anak. Di ba unrighteous? Di ba ungodly na? Grabe na gyud. Unya makita nimo sa news, nagmotor nya gipusil. Adlaw. Sa una, mamusil gabi ra gyud. Karon ay adlaw.
Di na magulat o gabi, may itong adlaw, kay klaro yun. Grabe yun ang unrighteousness o ungodliness. Manay gingon sa Biblia nga magka-worst yun. Grabe na yun, kadautan ang tao karon. Muna siya ang gitawag na to proof sa proposition. The sinfulness of man. Grabe ka dautan, grabe ka makasasala. Ang scam, bisan asa na lang. Di ba? Scam sa kwarta. Sa asa ka mo doon, ay mong scam sa mo ha. Well, siguro, bata rin mong scam ni mo. Ilaron na kag bata ba? Ano man? The sinfulness of man. Then sunod, the cause of that sinfulness. Unsay cause? Unsay hinungdan sa pagkamakasala? Kabalo mo sa hinungdan sa verse 18. Basahan na to, verse number 18. Ready? Basa. For the wrath of God is revealed from heaven against all unrighteousness and ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Mao ni siya ang cause of sinfulness. Cause sa pagkamakasasala sa tao. Unsa hinungdan? Who hold the truth in unrighteousness. So, sabot, ipasabot na. Nagunit sa kamatuoran, pero na sa dili pagka matarong. Hold the truth in unrighteousness. Sabot, ipasabot na ng hold the truth. Nagbitbit og Biblia, pan scammer. Nato ning anhin din sa una. Ngayog tabang, pailila siya, graduate sa Bible School. Ngayon siya kwarta, patabang siya. Nang scam. Kabalo mo sa hinungdan sa sala. Kanang kabalo na ka sa Biblia. Kung imong i-ignore ang Biblia. Once i-ignore nimo ang pulong sa Dios, grabe na gid kadautan imong kinabuhi. Kabalo na kung kaunsay matarong. Kabalo na kaunsay insakto. Kabalo na kaunsay maayo. Kung imong gyapong talikdan. Who hold the truth in unrighteousness. This is the way. This is the truth. Amen? The word of God, Jesus is the way. He is the truth. You know Jesus. You're saved. Unya, talikdan lang gihapon nimo ang pagkamatarong. Murag lisod na tambalan imong sakit. So, dinhi makita nato ang cause of sinfulness, ang hinungdan sa pagkamakasasala. Kanang kabalo na ka sa kamatuoran, imo gyapon gibiyaan. Nagunit ka sa pulong sa Dios, sa imong tuo nga kamot, unya sa imong wala nga kamot, gahimo kag daotan. Grabe na ka. Grabe gid na kadautan. Atubangan sa Dios. Marag ingon pa sa atong gibasa who hold the truth. Asa naman to debate, nawala man. Verse number 18, who hold the truth in unrighteousness. Muna, once mugunit ta sa pulong sa Dios, mubarog punta sa pulong sa Dios. Amen? Dili pwede nga mugunit-gunit lang tag Biblia. Unya, nagpabilin gyapon ta sa atong unrighteousness. Bisaya pa, dili pagkamatarong. Gasimba ta, unya, ginalasgaw gyapon ta. Binuang gyapon ta. Kabalo mo sa ingon sa pulong sa Dios, muna siya ang cause of sinfulness. Hinungdan sa pagkadautan sa tao. Na nakabalo na sa tinuod, kabalo na unsay matarong, gahimo gihapon og dautan. So, cause of sinfulness. And then, next thing, ito yung padayunan, cause of sinfulness. Some ideas they had of the being of God and the difference of good and evil. But they held them in unrighteousness, that is, they knew and professed them in a consistency with their wicked courses. Kabalo na sila sa Dios, kabalo na sila sa maayo, padayon gyapon sila sa wicked courses. Unsa nang wicked courses? Dautan nga dalan. Kabalo na kaon sa insakto.
Kabalo na ka kani nga dalan padung nig simbahan. Kani nga dalan padung nig inuman. Pero musubay ra gyapon ka sa dili insakto. So delikado kayo imong kinabuhi. They held the truth as captive or prisoner. Muhang gigunitan ang kamatuoran isip binilanggo nimo that it should not influence them or otherwise it would. An unrighteous, wicked heart is the dungeon in which many good truths detained and buried. Yawa na, no? Di na basta-basta ba? Balik ko na ko ha, an unrighteous, wicked heart. Kining dili matarong og dautan nga kasing-kasing lubnganan ni. Nga diin daghan ang maayo og kamatuoran gilubong didto. Holding fast the form of sound words in faith and love is the root of all religion. Muna nga, sa tuwa Kristohanon, holding fast in unrighteousness is the root of all sin. Kaya bitang gunitan lang nimong matarong, unya ang imong binuhatan dautan gyapon, nagkupot day ka sa dili pagkamatarong. Muna siya ang number 2 cause of sinfulness. Kabalo na taon sa tinuod, kabalo na taon sa insakto, padayon gyapon ta, muna siya cause of sinfulness. And then number 3, the displeasure of God against sinfulness. So, saan ang displeasure? Ang pleasure, kalipay. Ang displeasure, ang dili pagkahimuot sa Dios, batok sa pagkamakasasala. Timanin ninyo ni, kung maghimo tag sala, malipay ba ang Ginoo? Displeasure. Di gyud mahimuot ang Ginoo kung maghimo tag sala. Masubo gyud ang Dios kung maghimo ta og sala. Kabalo na kaon sa maayo, padayon gyapon ka sa imong sala. Nasubo ang Dios. Muna ingon sa Biblia, grieve not the Holy Spirit. Di na to pasubon. Naanagod ang balang espiritu sa atua. Amen? Kunya kung maghimo kag sala, paminaw nimo ang balang espiritu nga nasa mong kasing-kasing malipay. Dili oy. Masubo. Kay naa siya sa imong kasing-kasing. So the displeasure of God against sinfulness. Ang Dios, di gyud mahimuot. Di gyud malipay ang Ginoo sa Kristohanon nga naghimo gyapon sala. Nya siyempre kung ang Ginoo di malipay, siyempre dili gyud niya paminawon atong pag-ampo, di gyud niya dunggon atong ampo kay wa man siya nalipay. Kita nakagamahan nga nalipay siya ang anak. Nak, very good kay kanak, naka-honor ka. Unsay gusto nimo nak? Ice cream? Di ba? Lipay man ka. Sa gusto nimo nak, bye? Palitan na kanak. Pero ang amahan no malipay, sa maning grado ni mo nak, puros maniatsa. Papaliti ko ice cream, babi. Laparon, tanong kag ice cream. Kaya wa ka nalipay. Pero malipay si mama, malipay si papa, di ba? Pangutanon pa kaon sa gusto ni mo nak. Very good nak, keep up the good work. Ana, good nak, kugi yung eskwela nak. Makagraduate ka nak, palitan ka na kong bike nak. Di ba? Kaya nalipay ang amahan, pero di malipay ang amahan. Kasi pag mga ikapatagay kung 5 papit, pag-ilom. Karang grado ni mo, mura mag-inag-atsay mong dagway. Kaya wala nalipay ang amahan. So, ang Diyos po, sa to mga Kristohanon, dapat malipay good siya. Amen? Kaya kung ang Diyos di malipay, di good niya paminaw na itong unsay yangungo na to, unsay hangyo na to, di good maminaw ang Ginoo. Kasi di siya malipay. So, the displeasure of God against unrighteousness. Kabalo mo din sa pulong sa Diyos, the wrath of God. Sa ingon sa verse 17, ay 18, the wrath of God is revealed from heaven. O muna ni. Kaya wak manalipay ang Diyos, ang iyang kapungot, ipadayag niya gikan sa langit. Gaya daw kunyo example be, nga kapungot sa Diyos, gikan sa langit. Kaya nasuko ang Ginoo, niya iyang kasuko, nakita mo gikan sa langit. Di ma'am? Bagyo. Kapungot sa Diyos, baha. Kilat, sunog, linog, kapungot mo, dalugdog, di ka na sa langit yun. Dalugdog ba nga sa katawhan pa sa Israel, hangyo sila, Ginoo, Moses,
Ayaw ipakita sa amo ang Ginoo kay mga matay ni. The wrath of God is revealed from heaven. Grabe yung sukua sa Dios. Diha sa dili pagkamatarong. Una nga kana bitaw mga natural disaster, linog, baha. Gihatag mo na sa Dios silot sa mga tao. Panahon ni Noah, di ba? Kay dautan na kayong mga tao ingon sa pulong sa Dios. Every imagination of the heart of man was only evil continually. Busa ang conclusion sa Ginoo, ako mo hatagag lunok. Di na gid matabang, di na gid madala. Wala kini karon mga pahimangno sa Dios, linog, bagyo. The wrath of God is revealed from heaven. Dagko kang dalugdog, dagko kang kilat, napay tornado gikan sa langit, ang panganod, naog, suyupon ang mga balay. The wrath of God is revealed from heaven. Nga naman, kaya ang tao grabe na kadautan. Kunya kung naay natural disaster, susama pagsindong, ay mga buutan kayong tao. Puno ang simbahan pagka-Domingo. Kano sa mga simbahan kung ipadayag na sa Ginoo ang kapungot? Di na nato hulaton, amen? Suko din kayo ang Dios. Not only in the written word nga gipadayag sa Dios iyang kapungot which is given by inspiration of God, kining pulong sa Dios. The Gentile had not that. But in the providence of God, His judgment executed upon sinners. Ang hukom sa Dios ipadayag gini niya sa mga makasasala. Kristohanon ka, luwas na ka, padayon ka sa mong sala, ay pahulata lang ang latos sa Ginoo, ang silot sa Ginoo. The wrath of God is revealed from heaven, yung pa sa pulong, which do not spring out of the dust. Ang iyang kasuko, dili nimo gawas gikan sa abog or fall out by chance. Ang silot sa Ginoo, dili ni mahulog nga natimingan ra, nor are they to be ascribed to second causes, but they are a revelation from heaven. Hukman day ka gikan sa langit, or wrath from heaven is revealed. It is not the wrath of man like ourselves. Dili pareha sa ato masuko. Masuko ta kay pangsipaon ra man ato, mga TV, bungkagon. Ingon ana ra man ta masuko. Panglabay ng mga gamit sa balay. Pero kang Ginoo masuko, ay kaya ni gubon sa Dios ang kalibutan kung siya masuko. Missile, kung i-missile ng Pilipinas, napa may mabili na ni. Pero ang Ginoo masuko sa 1 Peter 3:10 ba na nga iyang sunugon ang kalibutan sa iyang kasuko with fervent heat. Every element aning kalibutan matunaw tungod sa kapungot sa Dios. Ipadayag gid niya iyang kapungot. The wrath of God from heaven, therefore, the more terrible and the more unavoidable. Ang kapungot ay sa Dios, unavoidable. Hindi ka na makalikay. Missile, pwede pa ka mulikay. Pero ang Ginoo na ang mupadayag sa iyang silot, pahamtangan ng kalibutan. Ang missile, kaya pwede pa man makounter o guwan. Interceptor po ng missile. Pero ang kilat, nabay maka-intercept, ana? Di na ma-intercept. Mauna ang kapungot sa Dios gikan sa langit. Muna, Kristohanon, ipadayag ra sa Dios ang iyang kapungot from heaven. If we hold that truth in unrighteousness. Bit ang Biblia. Adto tag simbahan niya. Atong kinabuhi o kabaguhan. Ingon sa Biblia, iyahag yung ipadayag iyang kasuko. Simba-simba ta. Kunya, mao ra gihapon atong kinabuhi, daot ra gihapon. Tiyaw. Di ka magdugay ana. Ipadayag sa Ginoo ang iyang kasuko gikan sa langit. Mga Kristohanon, that's the proof of the proposition din sa pulong sa Dios. Makita nato the sinfulness of man, the cause of sinfulness, and then the displeasure of God against sinfulness. Di gyud malipay ang Ginoo sa sala. Suko gyud ang Dios sa sala. And the Bible says that God will not
at all acquit sin. Ang sala naagyoy silot. Dili si pastor ang musilot nimo. Ang Dios ang musilot nato. Amen? Mga Kristohanon, ang pulong sa Dios constant ga remind nato. We need to live a righteous life. We need to live a life that pleasing the Lord. Kinabuhi nga Ginoo ang malipay. Kaya kung dili malipay ang Ginoo, lisod kayo itong kinabuhi. Magpait gyud ta, maglisod gyud ta. Mangayo ta, di gyud muhatag ang Ginoo. Kaya man siya nalipay. Pero kung lipay ang Ginoo sa tuwa, ayon siya itong pangayon iyang ihatag. Amen? May God bless His holy word. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong karon nga buntag. I-bless Ginoo nga mapabilin kini sa matagusan namo kasing-kasing. Sa pagpadayon namo sa ikaduha nga panimbahon, ikaw Ginoo mag-uban gyapon kanamo. Ikaw Ginoo bless mga lagad mo dala sa mensahe kuna sa balang ng Espiritu ug matagusan nga nagapaminaw niini nga masabtan imong pulong sa simple nga pamaagi. Yung tanan, ang itugyan na kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's have a short break. 10 minutes. 10 minutes break. Inom mong tubig, mag-CR, kung magkape, please ko painit sa tubig.